Good morning mga ka-bookkeeper. I'm Charlie Espino of Mabini District, Division of Bohol, Department of Education. I-check natin ngayon ay ang liquidation folder about National Learning Camp. No? Pag nag-check tayo ng folder, meron siyang CDR o Cash Disbursement Register. At simulan natin ngayon ang pag-check. Unang i-check natin ang yung DB number or disbursement voucher number kung tama ba dun sa CDR. So tama siya, no? At simulan natin ang pag-check. Basahin natin ang disbursement voucher DB. Sabi doon, to payment is school TARP supplies. Next page is attachment. Xerox copy ng cheque. Nire-required ko na mag-attach ng Xerox copy ng cheque para makita ko kung tama yung inisyong amount kontra dun sa binigay na nakalista sa CDR na 1,000. Kasi usually nagkakamali sila sa paglagay ng cheque. Ang sinusunod natin ng disbursement ay ang issuance ng cheque. Meron siyang PR. May mga signatories. I-check natin ang signatories ng PR. Ang laman yun yung TARP. 4x8 na TARP. Next, ang RFQ. Request for quotation, no? May pangalan ng supplier. May pirma ng back chairman. May pirma din ng ng supplier. May quotation siya. The next is another supplier. Tapos another supplier. Ang nanalo ay yung first page, yung CNE supplier. Then merong abstract of quotation. Checkan natin kung tama yung kung may mga pirma sa abstract, meron siyang date. Then another page is the resolution to award. Ayan, ang eskwelahan, kompleto mga signatories. Then notice to award na ginawa ng back, in-award sa sa supplier. Then ang susunod yung ang purchase order o PO na ang basihan nito ay ang resibo. Tingnan natin ang resibo kung tama ba. Tarpaulin na worth 500, dalawang unit, so 1,000. Tama ba? Tarpaulin, dalawang unit sa 500, 1,000. So, ang total is 1,000. Correct? So, may pirma ako. Bukikan. Tama yung yung tarpaulin, yung resibo. Tapos, may inspection report. Ayan, inspection report. May pirma ng inspectorate at saka property custodian na natanggap nila yung ayan. Then RSMI, importante ang report of supplies and materials issued kasi nga ito yung isang attachment para masabi natin na expense o na gamit na ang supplies, no. May pirma ng ng property custodian tsaka yung bookkeeper. Ang bookkeeper. Tapos ang requisition, ang sino ang nag-request. Ayan, nag-request. Ayan sila. Tapos approve, issued, and received. So itong RSMI tsaka RIS lagi magkasama yan. Tapos ang attachment ng docs sa supplier, merong mayor's permit. Tapos merong DTI.
Tapos merong BIR registration. BIR registration. Ito pala yung BIR registration. Kasama din pala to na BIR registration. At ang PhilJeps, 4 na documents ang aming nire-required. Mayor's permit, PhilJeps, BIR, tsaka DTI na documents. Nagre-required din kami ng picture ng supplies or materials. Ayan ang picture. Ayan. At yun lang, doon natatapos yung ating pag-check for educational purposes. Baka meron kayong ibang paraan ng pag-check o mga attachment. Please comment below para malaman ko kung ano yung magandang practice patungkol sa pag-check ng ating liquidation. Mga bookkeepers, dito lang. Maraming salamat. Thank you.